let your heart lead the way. Mananasanang yung puso yo, yang muna, manimuna kay katamo. Misan po ating meto nga tao anay kabanalan. A young boy was very impressed to this very old monk. Anay kabanalan, anay kabisnan, anay kapanyaw. The boy asked the monk, "Sir, what will we call you?" Nano kayang masating aus kaya ka? Can we call you a saint? Kasi you are very holy. Can we call you a hero? Kaya kang biye bayani. Or can you call you a master? Like a guru, tuturo kaya kami. Can we call you a leader? Uling mani muna ka kaya kami. Can we call you a genius? Nakakabyasnan. Sir, what will we call you? Pegibat na nitang mong, sabi na, just call me a forgiven sinner. Now, siya na ako, may patawaran ang makasalanan. My dear friends, it's also beautiful to have the wisdom of having a view from within yourself. Kasanteng po ang akakit mo, ing katutuan king kaya kasarili at karingaliwa, manibatan, karing mata ng puso tamot pinubluban. Ingaws da kani the inner eyes, the life from within, the inner life. Warin ng kahit yung makatakot, ay yung tao ngayon, atin yan third eye. Netang atin yan third eye. May nasaret ang ating third eye. People with third eyes, they see ghost. They see the evil spirit. Atin yan third eye. Akakit noreng multo. They will see laman labwad. But I suggest that we have a third eye from within. Alimuitang mata para keng matsura, marok, at mga roka spiritually. At ikong mata manibatan keng puso. The inner eyes, the inner life. Like you see heartfelt relationship. A healthy spiritual life. A life that is soulful. Itang biyeng emu masikanan pamikakatawan. O healthy in terms of your mimiwas takeng COVID. Or you are safe kasi talulwal. Or atintang madakal tamo alcohol. O madakal tamo face mask. O atintang face shield. O nano-nano pang kakatamong kakabit to be safe. But also we pray that we will also have a healthy spiritual life. Itang manibatan kayong pilubluban tamo. Anyapin po kayong ebanghelyo tamo. Mimuayang Kristo. Karening pariseo. Makalunos na kayo. Woe to you. Medyo mga sakit siya sinabi Kristo. Bala mo, pansyon kayo. Makapintura kong mga santing maputi kelwal. Pero kayong kilub, mitmo kong butol mete, mabubulok. Kasakit na punita as a description to the Pharisees and the scribe. Sayang na kayo. At ikong yung gawan, migit pa kayong gagawin yung kabanal-banalan na panglabas mo. Pero kayong pilubluban, mantutu, karokan, at kayapan yung kaya kayong pilubluban. Makalungkot nung makanyan piningkasalpantayanan tamo. Itamong kelwal yung akakita mo. Pero itang sarili tamo, the eye from within, let your heart lead the way. Sana kalupan ng Diyos, akakitain ka para tang tao, manibatan kayong pilubluban na. Magkwento ko po kayo na. Di misan, magsimbambengi. Adwala po rin kwento ko nga rin eh. Simbambengi, it was almost Christmas. Mapagal na ako po. Magmisa ko guwagwa. Sunod-sunod lang po rin misa ko. Tanga na ka na akong pari. So magmisa ko guwagwa. Ating may sabi ka na, Father, may I confess before the Mass? Simbambengi, mag-confess yan. And it was almost 9 o'clock. Last Mass kayo po ito eh. Sabi ko kitang mag-confess. Pwede na lang hubang mag-confess kayo after the Mass para we can take time. Para hindi tayo nagmamadali. Total naman, last Mass ko na po ito sa simbang gabi natin. No? Mabukas na naman yung next early morning naman. So, nag-confess siya after the Mass.
nakinig po ako sa confession niya. Pero I doubt if it is really a confession. Bawal po magkwento ng confession, di ba? Pero sa palagay ko ito, pwede kong kwento sa inyo. Alam niyo bakit? Kasi nung nag-confess siya, sabi ko, in the name of Father, Son, Holy Spirit, when was your last confession? And blessed be Father, for I've sinned, my sin are, or rin po rin kasalanan ko, anak. Ing asawa ko po, ay po tapat ka na ako. Then po nga anak ko, ano katsura ugali, poreng manuyag ko, da ako masusopan. Impong siping mimbale, imbasurat da po, ugseda kay kami ang popapuytang kanal da, lulubya kay kami. Then pong ka-opisina ko, among, magobra ako kay opisina, langan po mayap, mamurait la po, then ka-opisina ko. Di may kandam ko po, medyo kikakya pa pong bagya Ingkatuangan ko po, papaborano rin kaliwang kapatid ng asawa ko, kaming mas mangailangan, kayong manyese kaya. Nagkayaman si kaso, maplaparetang kayong Manila, mas kalugurana lang. Po karakal sinabi. Nang mapagal na ako po, ba't kung magsimbambeng And I have another mass in the morning, alas 4 ng Aldo. And then I said to her, Oy, tanangan po yung confession nyo nga ako. Opo, Father. Patawaran nyo po. Kayo po, wala akong kasalanan ako. Kayo po, wala akong kasalanan. Kasi po, ako man may confess Kasalanan na po rin ang aluwan tao. Di ba? She talked about the sins of other people. Kaya ba sabi na, ka po, na ano po kasalanan? Ako po mong, ala ko kasalanan. Ala ko po mong, ila po rin, makasakit loob ka na ako mong. Question, did she confess? May confess siya po ita? Pwede kayong patawaran? Wala na yung kasalanan Siguro, usan ng asawa na patawaran kayo rin. At kwa nga, nasiping ng balik, opisina, I will forgive them. But that's her. Kasi she does not see her own limitation, her own sinfulness. Alayang mata kayong pilubluba na. Nakakakiting sarili na. Makakit na mo din aliwa. Pumakalungkot itane. O sabi ko po kayo, baka nandod akong patawaran, lala na ako man po kasalanan. How can I forgive her? Man po confession ng house da kanita Baliw ng house da kanita? Chismis. Inindredos no po, rin hanggang pamilya ng poregat tao. Mayap na mo, ko kilala. The good thing, I do not know the family and the persons. Second example, simbang gabi po yung kanina. Ito naman po, Holy Week, Lenten season. In San Fernando naman po ito. I was assigned in a social action center. Wala po akong parokya. So pag Holy Week, libre-libre lang po ako. Sabi nung isang babae, Father, pupunta kami dyan, pwedeng makipag-appointment, confession ng pamilya ko. Isasama ko dyan yung mga anak ko, tapos magko-confess po kami lahat. I'm very happy, isn't it? So it was a afternoon, I prepared for it. May maliit na private chapel kami sa social action office, and then I listened to their confession. Maganda naman po yung confession ng mga anak niya. Yung mga anak niya, mayroon ng graduate ng college, may high school. So happen, wala yung husband niya. Pero yung mother nandun. So while listening to the confession of the children, I'm so happy. Yung mga anak, they really confess from their heart. No? And I forgave them, and we pray together. Yung pinakahuli pong nag-confess, di ko alam kung confession din to, yung nanay. Di yung nanay na po, yung umupo na po siya, yung nagpag-appointment sa akin. Actually, hindi ba? Nag-confess na po siya, no? Di nung umupo na po yung nanay, sabi niya sa akin, Father, keng tutu, ala na akong po kasalanan. Ala na akong po confess kaya kayo. Buri ko mo po katang na sinabi na rin anak ko kaya ka. Tinatanong niya kung ano yung confess ng mga anak niya sa akin. You know, I was so sad for the mother. Mabuti pa yung mga bata, they were able to confess. Itong nanay, hindi pa lang nako-confess. Itatanong niya lang sa akin kung ano yung mga kasalanan ng mga bata. Gusto ko sabihin sa kanya, Mami, over my dead body. Hindi ko po sasabihin sa iyo mga kasalanan ng mga anak niyo. Nakakalungkot. She lost the opportunity for the grace of confession from her heart. Kasi ang nisip niya, siya wala daw siyang kasalanan. Pero mga anak ko, anong kasalanan nila? Makipag-chismis na naman po. My dear friends, we sometimes see our
sacraments. This is just one example of it. From an external perspective of what's wrong with other people. It's also good the way Jesus implies that He would like to remind us that our heart should always be upfront in our life. Kahit hindi naman po Biyernes ngayon, di ba pag Biyernes, lalo na First Friday, meron tayong novena sa Sacred Heart pag First Friday. Minsan may bata, sa Betis po ito, may malit na bata, sinama ng anak niya, sinama ng inay niya sa pagnonovena ng Sacred Heart. Nung nakita nung bata yung image ng Sacred Heart, umiyak yung bata, sumigaw, takot na takot. Sabi nung mami, "Ot, kikyak ka. Why are you afraid? Why are you crying?" Ito po yung Jesus kita. Makaluwalya puso. The heart of Jesus is protruding outside. Makaluwalya po itong puso na. Maybe the child, kala niya talagang totoong nakalabas yung puso ni Jesus, no? But that just an icon that shows something meaningful. Bakit kaya nakalabas yung puso ni Jesus? In our Sacred Heart devotion. Nakalabas ang puso ni Jesus. Because it is the heart of God that leads us. Ang puso ni Jesus ang nangunguna sa kanyang pagkatao at sa kanyang pagka-Diyos. Let your kindness lead the way, not your righteousness. Kuminsan, it is better to be kind than to be right. Kuminsan, tama ka nga, pero pasigaw-sigaw ka naman. Tama nga ka, pinahiya mo naman. Tama ka nga, pero sinaktan mo naman sila. I think that is not Christian, isn't it? Kung minsan may pagkakamali, I don't mind. We can correct it anyway. Kung may pagkakamali, maybe tomorrow it can be better. Kung minsan sa misa, ganyan din. Ako po, pag nagmimisa ko, nagkakamali rin ako minsan. Pero kung minsan, yung mga nagbabasa, nagkakamali rin. Meron akong pinagmimisahan noon. Hindi ko alam kung nakwento ko na. Sa Santa Rita, doon sa may Dalan Betis. Tagaroon yata si Helen, yung kamag-anak niya. Nagmimisa ako doon, Sunday, 6:30, evening. Last mass ko na, pagod na ako pag Sunday, 6:30, lobat na ako bukanita. Nakarami na ako misa during the weekend. Yun po yung pinakahuling misa ko sa sitio, Dalan Betis of Santa Rita. And then habang nagmimisa po ako, dahil wala silang formal lectors, walang formal choir, walang formal commentator sa TMDC, parang nag-umpisa pa lang yung chapel nila talagang magkaroon ng read the leaders. Nag-a-assign lang sila. And for that Sunday, in-assign nila, mukhang kamag-anak nilang galing sa Manila, no? Kasi nakita ko yung polo niya, maganda. At saka yung maganda yung kanyang suot. Hindi siya mukhang taga Santa Rita lang. Taga Santa Rita, simple lang, no? Pero siya mukhang bapa from Manila. Siya yung nagbasa ng second reading. Kapampangan po yung misa. Habang second reading po, nagtataka ako habang binabasa niyo yung second reading, hindi po siya talaga lector. Nagpapanik yung commentator, nagpapanik siya. Tapos yung mga choir, gumaganyan sila. Tapos yung first reading, gusto niyang tumayo. Tapos, ako kasi, wala ako sa sarili ko, pagod na rin po ako, no? Pinakinggan ko yung binabasa niya. Binabasa niya pala yung gospel. Sabi ko, pabayaan na muna nating matapos. Kasi pag pinahiya ko, kunyari, oy, mali yan. Pag pinakita kong mali, baka hindi na siya magsisimba. Baka yung kamag-anak niya, hindi na mag-attend sa misa. Pinabayaan namin natapos yung reading. Pagkatapos sabi ko, tumayo muna ako. Thank you, Koy, pero pakibasa yan naman po ini. So, tinuro ko yung second reading. Basa niya naman po ini. So, binasa niya yung second reading. Which is good, di ba? And then, nung kumanta na sila ng Alleluia, nagka-problema ako. Nung kumakanta sila sa Alleluia, sabi ko sa sarili ko, ano naman ang babasahin ko nito? Binasa na niya. Anyway, I just read it again. You know, sometimes you have to save face.
more than being right, you have to be kind. Kung may pagkakamali, sabi nga, kung wala namang malaking bagay yan, it will not change the world or it will not change our barangay. It will not be about life and death. Allow it. Imperfections, allow it. Because these Pharisees, they were so righteous about themselves. They were self-referential. They were also the standards of what is right and what is wrong. They know so much about the scriptures, about the teachings and the laws. But their hearts are full of anger, hatred, malice, and righteousness. Let your heart lead the way. Choose the way of kindness. Don't sacrifice what is eternal than what is just passing, like anger, hatred, and mistakes. Alam niyo po yung song nung isang naging movie. Song po ni Burt Bacharach at Dan Hal David. Matagal na po yung song na ito, 1966 pa. Ginawa itong song na ito for a movie. Yung movie, yung title ng movie, Alfie. Yun din yung song. Si Alfie, milyonaryo. Anak ng mayaman na mayaman, minanan niya lang yung kayamanan niya. Pero wala siyang pakialam sa iba. He's so rich, he's so... buhay niya talagang sobra-sobrang kayamanan. Kaya wala siyang pakialam sa ibang tao. Ang ganda po ng kanyang song. Sabi niya, what's it all about, Alfie? Is it just the moment that we live? What's it all about? When you sort it out, Alfie, are we meant to take more than what we give? Or are we meant to be kind? Tayo ba'y dapat kumuha kaysa sa mas marami, kaysa sa tinatanggap natin, kaysa sa mga binibigay natin? Or ang tawag sa atin ay maging mabuting kalooban? I believe in love, Alfie. Without true love, you just exist, Alfie. Until you find the love that you've missed, you're nothing, Alfie. When you walk, let your heart lead the way. And you'll find love any day, Alfie. Alfie. And I would like to say, it is better at times to be kind than simply just to be right. Let your heart lead the way. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.